Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this first special session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. Honorable Eric D. Africa. Honorable Kathleen C. Brione. Honorable Mark Aris P. Luansi. Honorable Maria Concepcion R. Hernandez de Lorto. Honorable Alice Emmanuel D. Mendoza. Honorable Joel D. Pua. Honorable Raul A. Montialco. Honorable Pasita S. Leviste. Honorable Lilido A. Capipon. Honorable Lenato O. Lenato. Honorable Lenato R. Monfer. Honorable Bernilio A. Makasaib Jr. Mr. Secretary, do you have the quorum? Yes, Mr. Presiding Officer. And we request the Honorable Hernandez Veloso for invocation. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinasasalamatan at binibigyan ka namin ng papuri sa araw na ito. Gabayan po ang bawat isang naririto upang lahat po ng aming mapag-usapan ay para po sa lalong ikalalakila at ikaranakal ng iyong pangalan. Sabay-sabay natin kasalin, papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang unang-una, ngayon at magpakilanman at magkasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Please remain standing for the singing of the national anthem. Reading of the minutes of the preceding session, approval of the Honorable Hernandez Veloso is recommended. Kuya Boy, ano ang pangalan ni Tatay Joy? Presinto. Hindi ko alam. Magandang umaga po sa ating lahat. Considering that we are under a special session, Mr. Chair, I move that we dispense reading and that the same be deferred for approval under such time that we have a regular session. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. This is for the reading, Madam Secretary. Ang committee report ng Health 2015-001. Letter of Dr. Corazon M. Sabili, OIC City Health to the Honorable City Councilor Pasita S. Leviste, Chairman Committee on Health, requesting for the formulation of an ordinance that will support and verify adherence to the guidelines required by the DOH for the newly constructed capacity working home to be fully operational. The Honorable Leviste is recognized. Nagdawtalo po sa pagdawtalo po sa mga kasamahan ko sa pagdunian at sa lahat po ng ating mga bisita at taga-night market. Before I move for the adoption of the committee report, may I show you the size of the person home. Ito po
po ang nursing home natin na kinustruct po ng DOH last year, which is more 2 million. Wala po tayong ginastos, mistik sa pera, lahat po ay ang DOH. Nandiyan po yan sa CM Recto, katabi po ng main health center. Yan po ang mga may receiving area, meron po, yan po ang delivery room, meron po CR1, meron po CR, meron din po mga kwarto. Dalawa po ang kwarto niyan at meron po hand washing area. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Discussion? The Honorable Hernandez Veloso is recognized. This is actually not more of a discussion, Mr. Chair, but a commendation of the Committee on Health. Isa pong pagpupugay sa komitiba sa pangunguna po ng ating Commissioner Hashi, sapagkat ito po ay long needed na po dito po sa ating lungsod ng iba kasi we have complaints na tayo po ay mayroon pong mga nanganganak na kahit po pwede na normal, ay ginagawa pong cesarean para po magkaroon po ng additional fees yung pong ating mga kababaihan. Kaya po muli ang aking pagpupugay sa komitiba po ng ating health, sa pakikipag-ugnayan po sa ating pong Department of Health para po magkaroon po ng birthing clinic dito po sa lungsod ng Lipa. Thank you. Any further discussion? The Honorable Camifo is recognized. Gandang umaga ho sa nagalandalan ng Vice Mayor, Health Officer, bisita sa Lantang Kosya. Napansin ko lang ho, ako ay pabor din din eh. Napansin ko lang, parang ho ito'y nagko-conflict laan sa programa ng Mayor sa kanyang ospital ng Lipa na magkakaroon ka ng ganitong clinic ay hindi ka ho inilalagay ng OIC ng health na magkikahiya-hiya dito ang Punong Luzon kasi may ospital ng Lipa. At the same time, naglalagay ka ng garto doon sa may ligit ng monumento ng Kaplaro, ay baka naman mapahamak dito ang Punong Luzon sa ganito. Kasi may program ng ospital ng Lipa. May maternity kundi, may talaga hindi, talaga ospital yan. Tapos, yung DOH na financial support na 2 million, ay doon mo naman ilalagay, bakit hindi pa natin pagsamasamahin sa isang lugar. Kung yun ay aid ng national government, ay isama na rin doon sa ospital ng Lipa. Dahil yung programa ng Mayor ay parang kinokonflict ng Department of Health, ng Department Head ng Health. Hindi naman po ito magkukonflict sa programa ng ating Punong Luzon. Ito naman po ay it will augment yung pong ating mga panganganak po ng ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Lipa. Sapagkat ang programa po ito po ay programa ng DOH. At mas gusto po nila, ito po ay magdadaan kada isang barangay. Sana. Ay, oo, pero yung anong gagawin ng ospital ng Lipa? Halimbawa ako isang normal delivery. Pagdating sa ospital ng Lipa, sasabihin na, transfer ho nyo ito sa main health center. Meron ho kaming ginawa ito ng national government. Through the Lipa City Health Office na paanakan. Pwede ho gano'n. Kasi, we will have a MOA with the hospital ng Lipa. Ang mga complicated kasi sayang ho, ito yung nakita ko yung isang araw, yung design ho nung yun yung 38 doktor, tanda ho ninyo yung ating binabadita na job order na 38 na doctors na may nagsusundo dyan monthly ng unuwarin ng 20 mil, meron pala dyan 30 mil. Tinitingnan ko lang ko yung attendance, kaya naman ibigay sa akin ng personal para na una yung mapasalamatan ng mga doktor ang tatanggap ng 20,000 sa loob na isang buwan ay na sila yung talagang professional ay paano ho yung natin pwede rin gamitin doon kung sakaling sasabihin natin biglang magkailangan emergency yung clinic dito sa likod ng dito sa main health center ay ito pala yung operahin.
hahatakan ulit papunta sa ospital. No, magkakaroon ho ng sariling staff ang birth-in. Ito ho ay magkakaroon ng doktor, nurses, and midwife na meron po silang certificate. Ang mga midwife po natin ay kailangan ho meron certificate kasi this is to avoid yung pag-anak through the hilot sa bahay. Ito kailangan ng pag-aralan ng health office kasi ito yung nagko-conflict. Sabi ko dito, ito ay nagko-conflict sa programa ng mayor. Ginagawa ko din ang kahiya-hiya dito ang mayor. Dahil kung lalagyan mo rin ng mga health services, doktor, another gastos na naman, meron naman hospital ng lipa. So, duplication of program. Kahit pa ho sabihin natin ang ito ho ay department ng health ng isang department o ang hospital ng another department, pero the same function ho yung kanilang gagawin. Pareho ho yung operation. Bakit ho natin dodoblihan pa na po pwede naman sa hospital na lipa na natin lahat gawin? Gumamo ho ang tatanungin, dahil yung lipa birthing home na rin, gawin na lang ang opisina ng SWAT para sa opisina order, gawin yung SWAT, walang opisina. At itong life birthing home ito, ilagay ho sa hospital ng lipa. Pagsama-samahin natin, pati main health center. Para ho ang focus, iisa na ho. Hindi na ho conflict. Noon nga ho, may nag-propose dito doon sa budget ay abulis na health. At pagsama-samahin na sa hospital ng lipa lahat, para ay isang package na. Ito hong birthing home is the program of DOH. Opo, national government. Pero ang purpose natin to serve the people, lipa. Yes. Ngayon natin yung hospital na lipa, at the same time, napakaganda kayo yung part ng hospital na lipa, kahit director kayo, ng board of trustees. Bakit hindi pa ho natin i-recommenda na doon ang lahat? Para ho yung tao, yung isang ikutan, hindi gagastos. Noong hong nakaraan, ay natandaan ho rin yung daming reklamo. Ito ho ay reklamo ng tao na pinakikinggan natin through Facebook. Yun ho, kung tandaan nyo ho yung police clearance, nakukuha ka ng police clearance, pero hindi ka kukuha sa treasurer ng resibo, nagpapabalik-balik para kikukuha ng police clearance, kukuha ka ng resibo din sa treasurer. Kahit naman yata, naayos na ni treasurer. Nagkaroon na yata doon ng tao dahil ni-request natin ng magkatao doon na taga-treasurer. Ito rin ganun din. Na yung lipa birthing home, ilagay na rin natin sa hospital ng lipa. Lahat ho yan. At di ko kami kasi kung sinong makulpit doon, 38 doktor ang pinasusweldo ng gobyerno buwan-buwan. Minimum of 20,000 per head a month. Almost 760,000 a month na kinagastos natin sa mga doktor na yan na hire as job order. Meron pa ako nakita ng 35,000 sa buwan. Ay kung yun hindi makukulupit na rin natin, ito naman ay suggestion ko lang. Ito rin opinion ko na pwede nyo pagsamahin at siguro mas maganda at mas matipid ho. At ito ho ay sa nakikita ko, pag ito'y nabasa ni Mayor, hindi nyo papayag dito si Mayor. Ila ako. Honorable Monte Altos, recommend. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito pong lipa birthing home, ito po ang aking pagkakaalam. Ito po ay initiative ng Department of Health. Sila po ang nagkusang loob na mag-alok na tayo ay bibigyan nila ng lipa birthing home na may budget silang 2 million at ang operation ay subsidized ng Department of Health. Ito po ang funding nito ang nagpagawa at this is initiative of the Department of Health. Yes. Ang operation po nito, Ang operation din po, ang pera po, wala pong magastos po dito ang lokal. Kasi po, ang mga magiging pasyente po nito ay with all with PhilHealth, magagaling po sa makukolekta natin sa PhilHealth. So, wala ho pang gagastos sa ikay po okay po. na mga equipment, galing po lahat sa DOH. Okay. So wala pong gagastusin. Yung pong ordinaryong mamamayan, pag pumunta doon, kahit po walang PhilHealth, ay paanakin. Kagaya po ni Konsehal Monton, buntis. Kung pumunta po siya doon, at walang PhilHealth, paanakin po siya.
Oo, kukuha na lang po siya ng PhilHealth. Kukuha po. Kailangan may PhilHealth. Opo. Kasi doon po magagaling yung ating ibabayad sa mga doktor, sa midwife, and attendants. So yun din nga po ang nakakuha ko po ang punto ni Consiel Katipon. Yun po ating ospital, kinakailangan may PhilHealth din. Para po tayo sila may ibayad sa ating ospital at may makolekta naman ng ating gobyerno pang-maintain ng ating ospital. So, ganun din po magiging sitwasyon niyang Lipa Birthing Home. So, parehas na parehas po kailangan din ng PhilHealth. Ang ating ospital ng Lipa, kailangan din ng PhilHealth. Napakaganda po nga nung ginawa. Pero sa tingin ko nga po ay nagko-conflict. Sana naman po, kung yung Lipa Birthing Home ay kahit walang PhilHealth, ay kanilang paanakin ng libre, yun po yung mga pasyente nila na hindi po pwede sa ospital ng Lipa dahil wala silang PhilHealth. Yun po sana ang dapat nangyari. Na itong operation ng Lipa Birthing Home na ating approval ngayon, ang operation ito kahit ikaw ay walang PhilHealth, wala kang pambayad, dyan ka sa Lipa Birthing Home, libre. Ang Lipa Hospital po, Hospital ng Lipa, talaga pong nire-require natin ng PhilHealth. In fact, ang dami nga pong binigyan ng ating gobyerno ng PhilHealth para pag nagpagamot dyan sa Lipa, ay PhilHealth lang agad ang hinahanap. So, nagdoble-doble nga po ang ating ang paanakan, which is hindi naman po actually conflict. Mas maganda nga sa mga taga-Lipa at mamimili sila kung saan nila gusto umanak. Kaya kung sinala ko, mamimili siya kung sa ospital ng Lipa o dyan sa Lipa Birthing Home. Bahala ka na kung saan gusto. Ang Lipa Birthing Homes, yung mga anak po dito, yung mga normal delivery lang po, normal lang. At tapos yung complicated delivery will be forwarded to hospital ng Lipa. Okay nga po. Pero doon po sa hospital ng Lipa ay pwede rin pong mga anak ang normal deliveries. Yung baga. So parehas nga po ng servisyo na ini-offer. So, yun nga lang po, may maganda po. Mamimili ang mga tao, Lipa Birthing Home, or yun po hospital ng Lipa. Pero yung isa po yung initiative ng Department of Health, yung isa naman po ay initiative ng ating Honorable Mayor Maynard Sabili. So, yun po ay para sa mga tao, wala rin pong masama, wala naman pong gastos ng lungsod ng Lipa, at nandiyan na po ang building, 2 million, kaya po, bahala na po si Consiel Concon kung saan siya pipiling mga sabihin ka, Mr. Chair, I'd like to support the committee report rendered by Honorable Pasita Libiste on the point that wala po ako nakikitang conflict sa puntong ito na ang ibibigay ay serbisyo sa mga nangangailangan. Kasi kung sasabihin natin na ito ay conflict with the Lipa City sa Hospital ng Lipa, this can also be said as in conflict with the Lipa City District Hospital existing in the city of Lipa. Bakit hindi natin sinasabi na conflict ito sa Lipa City District Hospital? Bakit sinasabi natin conflict lamang sa ospital ng Lipa? Ang makikinabang ay ang taong bayan na napakaraming umaanak, nanganganak dito sa lungsod ng Lipa. And in the first place, ito nga po ay sinabi na may option ka na pumili kung saan ka manganganak, kung normal o CS. So, ang nakikita po natin dito ay napakagandang merong mga ganitong pagkakataon sa lungsod ng Lipa, nagkakaroon ng dagdag. Hindi naman po talaga ito papayagan siguro ng DOH na dalhin sa ospital ng Lipa kasi it will be a report for the hospital ng Lipa. Hindi rin po dinala sa Lipa City District Hospital because this will be part and parcel of the report ng Lipa City District Hospital. Kaya po ito ay DOH mismo.
na nanggaling sa kanilang lahat, pati po lahat ng funding ay manggagaling sa kanila. At kaya din po, hindi ang City Health Office ay ma-abolish at ma-absorb na lang sa ospital ng Lipa dahil ang ospital po ng Lipa ay yan po ay paggamutan. Ang programa po ng City Health Office ay hindi lamang maggamot, kundi mag-promote ng general health ng lungsod ng Lipa. So sana po makita natin yung description ng bawat isa at ang bawat isa ay nagko-complement sa bawat isa dahil ang lahat, ang end ng lahat ng ito ay makatulong sa ating mamamayan. Maraming salamat, Mr. Chair. The Honorable Montero is recognized. Good morning, Mr. Chair. Sa lahat po natin mga samahan Luis Sanggunian at sa lahat po natin mga bisita mula sa night market at iba pang bisita narito ngayon. In my position po, dun sa ating birthing na pina-approve ng ating konsyal Sipiste, ay tulad po na sinabi ng konsyal Dolinato. Sinusuportahan ko yan. Bakit po? Kakadahilan ng wala din po ako nakikitang conflict doon kasi ang mga anak po dito sa ating lungsod, ayon sa datos, ay hindi naman doon sa isang oras ay isa. Ano? Ang nanganak po ay halos every seconds may nanganak po. So, kahit po tayo na yung hospital ng Lipa, darating din po yung araw, pinarinig ko na rin sa ating purong lungsod, na makadagdagan pa. Dahil, baka dumating yung pagkataon na hindi mo ma-accommodate lahat po yung ating mga pasyente. So, yun yung binigay ng DOH dito sa ating lungsod, ay dapat po ay tayo magpasalamat pa dahil nga po may dagdag na clinic para doon po sa mga tao na kung dumating nga po yung pagkakataon na nagsabay-sabay yung mga anak sa ospital ng Lipa, ay meron pa tayo na clinic din na ibigay ng DOH na pakikinabangan din naman ng ating mga kababayan. So wala po kung nakikita conflict doon. Bagamat po ang sinasabi ni Consial Montialto ay kailangan din ng PhilHealth, normal naman po siguro yun. Ano po? Para naman po meron tayong pang-suporta sa mga doktor, nurses, midwife na magtatrabaho sa kayong mga tatayos yung mga staff. So, ang aking lamang po dito ay tulad po na sinabi ni Consial Dolinato, suportahan po natin ito dahil ito po ay servisyo para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa. Matanong lang po, Mama Konsihala Pachi. Ito po pang pina-approve nyo ay exclusively para lang po ba ito sa mga mamamayan ng lungsod ng Lipa? O ito po ay pwede rin halimbawang tanggapin doon yung mga ibang galing sa ibang bayan? This is exclusively for Lipa patients. Kasi po ang ibang bayan, meron na rin po sila. Naglalagay na rin po ang DOH sa iba-ibang bayan po. Okay, thank you very much. That's all, Mr. Chair. Thank you. Final comment, Honorable. Okay, so for the record lang ako, yung inyong proposal ay maganda. Kanina ho ay nagsalita lang ako na suggestion na parang pwedeng pagsama-samahin na sa isang lugar na hindi na maraming gastos. Kung yun maliit, ay mas maganda. Pagkat naman tayo ng taga-poy national government. At for the record, dito nga ako nung nakaraan na budget hearing na may nagsasabi, hindi naman hukos yan, na pagsamahin na rin ang Department ng Health at saka ang Department ng Hospital ng Lipa. Kasi may Department ng Hospital ng Lipa, doon na yun. Sa pabor ko kay Consial doon na hindi ho pwedeng galawin ang Department ng Health hanggang Vice Mayor si Eric Octaca at mga konsihal na nakaupo sa present na isasama sa ospital ng Lipa. Yung for the record, hindi ho pwedeng magkasama. Dahil yung isa ay service director, papunta ng mga midwives sa mga barangay, yun na naman sa ospital. Pero inuulit ko ho, sana makonsider ho ng committee. Ngayon ho'y mag-inquire muna sa punong lungsod at ginawa ho ninyo ngayon Lipa Birthing Home with Dr. Sabili. At sa tingin ko, baka ho magalit diyan ang punong lungsod sa conflict ng pagkakaroon ng programa ng kanyang ospital ng Lipa. Kung wala na po, any objection? Hearing none, Committee Report Number House Health and Social Services 2015-00138 is hereby approved.
urgent matters? Other matters? The Honorable Lenato. The Honorable Montealvo is recognized. Mr. Chairman, meron pong other matters dito na ito po yung nung Monday, which is tayo po walang forum. Ito po ay with regards sa request of Miss Jocelyn Concepcion of Barangay Sais of GRCCL Motorist Point for the issuance of special use permit for the proposed gasoline station to be located at Barangay Maraway, Lipa City, and by the authority of the Chairman, I would like to take this matter as urgent. Any second for urgency? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chairman, I would like to move for a resolution approving giving authority to the City Mayor for the issuance of special use permit for the proposed gas station to be located at Barangay Maraway, Lipa City by GRCCL Motorist Point for third and final reading. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Lenato is recognized. Mr. Chair, as a member and duly authorized by the Chairman of the Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability, I'd like to make a proposal for the urgency of the committee report of the committee regarding the privileged speech of Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso regarding the issues concerning the operation of the Lipa City Night Market, Mr. Chair, for urgency. Any second? Seconded, discussion, objection, for urgency, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I'd like to read the committee report. The privileged speech of Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso regarding the issues on the operation of the Lipa City Night Market, to be letter A, amendments to the night market guidelines that were not submitted for ratification of the Sangguniang Panlunsod, letter B, non-issuance of barangay clearance to the night market vendors, letter C, the criteria and manner employed on the awarding to night market vendors of the new slots at a proposed new location of Barangay 4, letter D, issuance of certificate of membership to night market vendors. Findings, Mr. Chair, referred to this committee was the privileged speech. During the hearing, Mr. Ramelo Mendoza cited the following. On August 7, the Lipa City Night Market Vendors Multipurpose Cooperative approved resolution number 6 series of 2010 entitled Isang Kapasyahang Pinagtitibay ng Lupon ng Patututan na ang pamamahala ng night market ay binabalik na sa pamamahalaan ng lungsod ng Lipa ngayong 10 ng Agosto 2010. Number 2, he got involved with the Lipa City Night Market when the Lipa City Night Market Committee was created by virtue of Special Ordinance number 17, 2014 of the Sangguniang Panlunsod to include all the members of the Night Market Committee. Number 3, the Lipa City Night Market Committee approved Resolution number 1, Series of 2015, confirming the transfer and preparation of the registration of the Lipa City Night Market from Barangay 5 to a permanent site located at Barangay 4, Lipa City. Under the resolution, only legitimate members of the Lipa City Night Market Vendors Multipurpose Cooperative who are in good standing and who had undergone the training required for cooperative members are qualified to operate in the proposed relocation site. However, as of this time, the slots for the new site have not yet been awarded, but it will be done on a first-come, first-served basis. Issue number 4, Barangay 5 is not issuing a barangay clearance to any night market vendor because of the proposed transfer of the night market and because of the various violations of the ordinance regulating the operation of the Lipa City Night Market, such as the time of operation, which shall be from 7 p.m. to 2 a.m., as well as regulations on safety, sanitation, and waste disposal. So this committee, Mr. Chair, the Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability, is rendering this report to clarify the issues raised by the members
of the August body regarding the operation of the night market. Open for discussion, Mr. Chair. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Unang-una po ay aking po pasasalamat sa ating pong House Lord Don Linato for spearheading the committee hearing during the last time that it was conducted. I see how impartial he was in conducting it, and I also was able to listen to the outputs ng ating mga kasamahan dito po sa Sangguniang Panglungsod. For the record, I'm very, very happy that Sir Ram Mendoza has said on the record that he will submit to the wisdom of the Sangguniang Panglungsod. Ito po ay patunay na kinikilala po niya ang Sangguniang Panglungsod pagdating po sa ating pong pagbibigay ng mandato sa pagbabago po o pag-amyenda ng ordinansa prior to any implementation. Kaya nga po, as an offshoot also of this committee report, may I request our Sangguniang Panglungsod members to pass a resolution. Una po ay dahil nga po ang isang naging output noong pong pagpupulong na iyon ay maresolba po ang pamunuan o liderato ng Lipa City Night Market Multipurpose Cooperative ay isa pong resolution na hinihiling po ang pagbibigay ng kaliwanagan ng ating pong liderato ng Night Market Multipurpose Cooperative to resolve the leadership dispute na meron na po sila. At tama po ang sapagkat hindi po natin po pwedeng karbuhan ang pagkuha kung sino po talaga ang tamang mamumuno sa kanila pong board of directors. Dahil tayo po na nasa sanggunian ay part of the government. At alam naman po natin also that pursuant to the cooperative code ay hindi po tayo maaaring magresolba ng intra-cooperative dispute. At ito po ay talagang nasa kanilang pamunuan. Kaya nga po, ang hiling po ng ating pong sanggunian is a request to the Lipa City Night Market Multipurpose Cooperative to resolve in the soonest possible time the leadership dispute na mayroon pong kinakaharap sila. And of course, we also recognize that even the CDA and our cooperative office may not be able to also determine or force you to acknowledge kung sino po talaga ang tamang liderato dito po sa ating pong night market. So, the soonest possible time sa pamamaraan kung sang-ayon sa cooperative code ay ating po sanang resolbuhin kung ano po ang ating pong leadership dispute. Secondly, for the night market committee through our cooperative officer, dahil sabi po niya ay siya po ay willing na mag-submit nga po ng kanya pong mga recommendations to formalize also the agreements dito po sa ating pong naganap na committee hearing for the co-op officer or the night market committee through the city cooperative officer to submit the relocation plans, the guidelines, yung pong proposed amendments to the ordinance regarding the relocation of night market to a private area at hindi na po sa isang public lot or sa isang public road. And finally po ay to assist po kung ating bibigyan na po ng mandato ang Lipa City Night Market Cooperative ay to assist in creating po ng Memorandum of Agreement dun po sa private lot in order to effect po bago po natin gawin yung permanent abolition sa ating pong public lot. So, I'm also happy that Tita Pachi has also mentioned the path to legitimization or training nung pong ating pong mga kasapi na handa naman po na sumunod po sa magiging mandato po natin dito sa sanggunian. So siguro po as part of the proposed amendments to the ordinance and the guidelines na ipapasa po sa atin, ay mapasama na rin po doon po sa guidelines yung pong pagbibigay ng pamamaraan ng pag-training ng ating pong mga members. At yun naman pong ipinoint out din po ni Attorney JR na i-ensure po na out of the legitimate members sapagkat may pina-finalize pa daw po ni Sir Ram official master list ay ma-ensure po na magkakasya po doon sa proposed location ng ating pong paglilipatan. So considering the same, Mr. Chair, is with this resolution, alam naman din po ni Sir Ram na prior to any implementation ay aantayin po niya ang amendments po natin dito po sa ating pong sanggunian. So with that, Mr. Chair, I move that we pass the following resolutions for third and final reading. Any second to the proposed amendment by the Honorable Hernandez Veloso?
Any second? Wala? Seconded. Discussion. Objection. Discussion? Your Honorable Monte Alto is recognized. Not actually discussion, Mr. Chairman. Gusto ko lang elaborate yung 2 points. Yung una sinabi ni Konsehal Concon, yung dalawang leadership ninyo. So, I agree with Councilor Concon Hernandez na Veloso na maayos nyo yung inyong leadership sapagkat dapat pagka po nagkaroon na ng memorandum of agreement between the City Cooperative, Night Market Cooperative, and the private lot owner, ay kailangan kita ng inyong leadership kung ano yung memorandum of agreement na yan. Sapagkat hindi po namin papayagan na wala po yung memorandum of agreement. Kung halimbawa 10 piso ang kada gabi ang singin sa inyo, kailangan nakalagay doon sa agreement na yan. Sapagkat mamaya magkaroon na ng paglipat, biglang magbago ang isip ng lot owner na walang pinangahawakan, biglang gawing 50 pesos, kayo naman ang mapaparwisyo. So, importante po, kaya nga po tumayo ako dito, importante na ayusin yung leadership nyo. Number 1 po dapat yung ginagawa nyo. At hindi po lagi ang sinasabi ko sa inyo lahat na kailangan solid kayo, may magandang leadership para malakas ang inyong pwersa. Ano po? And pagka nandun na po yun, makikita ninyo yung gagawing MOA, Memorandum of Agreement, so magkakaroon po ng discussion between kayo, yung cooperative at yung lot owner hanggang sa mabuo na po yung MOA. At kapag nabuo po yun, may naka-safety kayo, yung mga pinaglalaban nandoon, na pwede natin gamitin against doon sa lot owner na inyong pupuntahan. Di ba? Malinaw po ba? So, salamat po, Mr. Chairman. Your Honorable Linato is recognized. Ito po ay nais lang natin ipahayag ang ating pagsang-ayon sa mga resolusyon na nirekomenda ni Konsehala Concon na ito ay mapasama sa ating committee report at maaprobahan na po sa paghuli at ikatlong pagbasa. The Honorable Katipon is recognized. May ikon lang ako nakalituhan na Konsehal Concon na in case of hindi ko nilalalin ulit ng cooperative office ng ating resolution, ano bang magiging move to discuss ang ganyan? Let's say, sabihin na yung dispute, wala namang kagulo, ang kinikilala nila yung luma pa rin pamunuan na kooperatiba. Na noong naman December 18, inayawan ng majority ng mga manilinta, yung mga leader na yun una, at ito ang kanilang one. Tapos sasabihin naman halimbawa na CDA, hindi kayo, yung una pa rin ang aming kinikilala. So, anong influensya na CDA dito sa problema? Kasi ang tanda ko niya, noong 2007, yan ay napalagay sa isang traffic ordinance. Doon sa isang section, nagsabi doon sa ordinansa na ang isang Pitores Street ay temporary store ng night market na hanggang sa dumating nga yung naging maganda yung samahan nila, naging kooperatiba at nagkaroon na sila ng organization ng mga board of directors. Ngayon dahil doon sa conflict ng kanilang sitwasyon ngayon at sa tingin ko conflict din sa CDA, anong mangyayari sa mga tao ito in case na halimbawa hindi magkaroon ng hindi kilala rin yung resolution ating gagawin, especially the amendment na? Kung mayroon pong willful violation of an ordinance, ang isa pong miyembro ng ating pamahalaan, he or she could be subject to disciplinary actions, administrative-wise, via the Civil Service Commission. Or if there is malice or prejudice, or makakita po na mayroon pong intention for personal gain, he or she could be subject to criminal violation or action, which is punishable by penalty and by imprisonment.
However, ito pong isang resolution ay atin pong pagpapakita ng ating pagtitiwala sa ating pong kasamahan sa pamahalaan na gagawin po niya ang tama at naaayon. Because we belong to a government at tayo po ay aside doon po sa gusto natin na makuha na resulta, we do not do shortcuts sa pamahalaan. Dahil kung tayo po sa pamahalaan mismo ang mag-shortcut ng proseso, ay wala na pong susunod pa sa batas po natin at wala na pong maninindigan pa para po sa peace and order po natin dito sa lungsod ng Lipa. So I have to express my trust and confidence at this point to the City Cooperative Office, likewise to the Night Market Committee, that there will be no shortcuts in the implementation of our process or due process dito po sa ating lungsod ng Lipa. Kasi meron akong pasyala ko na ho yan sa gabi. Misa, di na nga lang makapagpakita sa mga yan at nakalibre pa ng tulingan. Akin ho kasi niyan, meron ko kasi yung faction nga na yung mga dating opisyalis with the City Cooperative Officer, sabi daw, sila yung mga priority na maganda ang pwesto doon sa lilipatan na private place na baka nga naman masyadong maapi naman aling kung in case actually on the record hindi ako pabor na lumipat dyan. Kaya lang kung maganda rin naman yung pupuntahan, mapipilitan na rin naman akong pabor. Ang nailaan, baka nga yung pagkilala, yung pagtagilid ng barko, o let's say yung piring na katarungan, ay may talang timpana, siya buhangin at takisay-asay. Yung pala mas mabigat pa rin yung asay kaysa buhangin. Ay baka magkagano. So yung security, yung protection lang ng mga narito na nagpapakahirap, ay yun lang naman ang ating lahat siguro na konsihali ng concern. Especially si Joel, wala yan concern nila. Lalo sa barangay 4 yata pupunta. Hindi ka na makikita daw, luwi ka pa daw, kawalay sa daw. Kaya ho, at alis, amin yung laging iniingatan din na mangyari, napakaganda. Dito ho, nagkasundo ang miyembro ng Sangguniang Panlusuday, dito ho yung spirit ng Sangguniang, walang oposisyon, walang administrasyon, na dahil sa inyo, kaya ako nagpapasalamat sa inyo. Nagkaisa ho, sa pangunguna ni Vice Mayor, at pangangatawan sa inyo ni Pontong, ni Konsihala, na ito ho ay sana ay maging maganda talaga. Na hindi yung cooperative officer, siya pa rin masusunod, magiging bias yung kanyang desisyon, magiging pabor sa kabila, hindi magiging pabor din. Huwag naman sana mangyari yun. At itinayanan namin din ang aming political career. Maaaring bukas mawa, hindi na rin kami makaboto sa galit ng mga yan. Pero ano ba, kung malamang boto importante na katulong tayo sa tao. Siguro na sa titiwala natin na gagawin ang tamang proseso ng ating pong City Cooperative Office. Ay ang ating din pong pagtitiwala na talastas po ng ating City Cooperative Office ang batas na namamahala po sa pag-recognize ng Board of Directors ng ating pong cooperative, ng ating pong mga co-ops. At alam ko po na alam ni Sir Ram na sang-ayon po sa ating Cooperative Development Act ay ang pagkilala po ng Board of Directors ay may pamantayan. Kailangan po nito ay ang isang Secretary's Certificate na magpapatunay kung alin po ang naging proseso ng ating pong pag-elect ng Board of Directors. At alam ko rin po na alam din po ni Sir Ram Mendoza na kapag po hindi niya sinunod ang pamantayan po ng City Cooperative or ang pamantayan po ng Cooperative Development Act, ay siya po ay magiging liable administratively for interference dito po sa ating kooperatiba. At ako po ay naniniwala na kung sino po yung legitimate talaga na Board of Directors who follow the procedure will prevail at sila po ang kakatigan ng ating pong proseso dito po sa lungsod ng Lipa. At naniniwala din po ako na if in case may makita po tayo na pag-violate po ng ating mga kasamahan dito po sa lungsod ng Lipa, sa ating pong executive department, ay tayo po sa Sanggunian ang mangunguna upang sila po ay kastiguhin sa gagawin po nilang violation dito po sa interference ng ating pong pamunuan ng cooperative. Any further discussion?
before we proceed for the approval of the resolution, kindly reiterate individually all resolutions to be passed or amendments that we introduced. Mr. Chair, would like to propose that we pass a resolution requesting the Board of Directors, Night Market Multipurpose Cooperative, to resolve the leadership dispute and submit to the City Cooperative Officer the Secretary's certificate of who the legitimate Board of Directors are, furnish a copy to the Sangguniang Panglunsod for third and final reading. Any second? Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move that we pass a resolution requesting the Night Market Committee through the City Cooperative Officer to submit the relocation plans, guidelines, including the proposed training for the proposed amendments to the ordinance intending to relocate the Night Market Committee to a more permanent site in the private area. Any second? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Finally, Mr. Chair, I move that we pass a resolution requesting the Night Market Committee through the City Cooperative Officer to assist the Night Market Cooperative in creating the Memorandum of Agreement for the private lot to ensure that we will fit in the new locations in order to guide the Sangguniang Panglunsod for the proposed amendments for third and final reading. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. I must Stipulation, please, no? I must adjourn. There's no other matters to discuss. This session is adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.